Franz Castro, ipaliwanag mo kung saan nyo ginagamit yung fund nyo. Yung mga kinaltas nyo sa mga guro ng ilang taon na, 20 pesos, 50 pesos, 'di ba? Kayo ang may dapat ipaliwanag sa mamamayan. Ang Vice President, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mag-improve ang ating educational system at maiwasan ang pagre-recruit papunta sa terorismo. Let's move on, mga ka-3PM. Ito po ang mga topics na dumaan nitong nakaraang linggo. Magbubuo daw ng Special Oversight Committee na magtitiyak na tama ng paggamit ng confidential or intelligence fund. Ito daw ay sinusulong ng Kamara. So maglalagay na naman tayo dyan. Gagawa na naman tayo ng panibagong departamento na hindi ko maintindihan bakit natin kailangan gawin yon. Wala ba tayong tiwala sa Commission on Audit? Wala ba tayong tiwala sa Department, sa DBM? Ano po yan eh? Kagaya nung sinabi ni President Inday Sara nung pinaliwanag niya kung paano niya ginagamit ang intelligence fund, meron po tayong Circular 2015-01-01. Ito po yung pinaliwanag ni Vice President Inday Sara Duterte dahil dito po nakapaloob sa circular na ito kung paano gagamitin ang intelligence and confidential fund, kung paano dapat ito inililiquidate sa gobyerno or sa Commission on Audit, kung paano ang tamang paggamit, kung paano ito dapat paikutin ng ahensya. Kasi hindi lang naman po ang departamento ng Vice Presidente, ang opisina niya at ng Department of Education ang may intelligence fund. Lahat po ng ahensya, ng gobyerno, may intelligence fund. Ngayon po, yung mga nagbibintang ng kung ano-ano dyan kay President Sara Duterte, I'm sorry, this has been said before, it will not stick. Because the Vice President is not corruptible. No, she is corrupt. Meron po yung si Franz Castro, masigasig na nagbibintang sa Vice President. Yung mga kinaltas niya ng ilang taon na sa mga guro, nasa ilang 40 million pesos. Tama ba ako, Ka-Eric, sa impormasyon? Ma'am Lorraine, Franco, and Ina, pag napapanood ko po ito na dinidiscuss sa Laban Kasama ang Bayan. Franz Castro, ipaliwanag mo kung saan nyo ginagamit yung fund nyo. Yung mga kinaltas nyo sa mga guro ng ilang taon na, 20 pesos, 50 pesos. 'Di ba? Kayo ang may dapat ipaliwanag sa mamamayan. Ang Vice President, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mag-improve ang ating educational system at maiwasan ang pagre-recruit papunta sa terorismo. Hindi po ba? Vice President Inday Sara, ako po, kabilang ng ating mga ka-3PM at ng maraming Pilipino, 32 million at that, kami po ay nakasuporta sa lahat ng inyong sinusulong para sa pagpapaganda at pag-aayos ng ating bansa kasama, of course, ang unity team ninyo ni President Bongbong Marcos.